sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Jerusalem, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin.
Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang haddan ang mga dukha ng aral. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sisingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman po ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami
si Juan ang kanilang inihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Sa linggong ito, ang ikatlong linggo sa panahon po ng Adbyento, ay pinagdinilayan natin ang kagalakan. At yan din ang narinig natin sa ating mga pagbasa, lalo na sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Sophonias. Sinabi niya, umawit kang malakas, magalak ka ng lubusan. At hindi ba yung taong punong-puno ng kagalakan ay umaawit, kumakanta? Di ba? Pag ang taong masaya, kumakanta ho yan. Pag malungkot yan, may Spotify playlist yan. Puro kanta ni, sino na ba? Moira pa rin ba? Pero pag masaya yan, sumasayaw din yan mag-isa. Kabahan ka pag walang tugtog at sumasayaw. Baka naka-headset lang yan. Pero hindi ba ang kagalakan natin ay hindi lang natin kinikimkim sa loob, kundi ipinapakita natin, ikinikwento natin, sinasabi natin, lalo na kung punong-puno tayo ng kagalakan. May natanggap ka magandang balita, ikikwento mo yan, ipopost mo yan. Tapos ang nakalagay, feeling blessed. Thankful. Tapos ima-my day mo. Tapos ang background music mo ay, thank you, Lord. Pero, maganda para sa atin bilang Kristiyano, what makes you joyful? Magandang balikan ulit. What makes you joyful? Anong nagbibigay kagalakan sa iyo? Yung material na bagay na tanggap mo? Masaya ka pag nabunot ka sa raffle ng Christmas party ng kumpanya mo? Yung ba yung magbibigay sa iyo ng kagalakan? Lalo na ito nakaraang linggo, marami na nagki-Christmas party. Alam niyo paano ko nalaman? At paano ko napansin? May pupunta dito magdadasal. Pusturang-pustura ang damit. May bit-bit electric pan. Minsan microwave oven ang bit-bit. Ang nanalo sa raffle yan, congrats. Minsan may nakita po ako. Naglalakad dito sa may Quezon Boulevard. Pusturang-pustura ang pananamit. Kumbaga sa natin ay aurang-aura. May bit-bit na bigas. From dancing queen to kargador. Pero kahit na sabi nga nila, ang nagbibigay kasayahan na daw sa mga nagtatrabaho, appliance na daw. Ang hindi na daw pamasko, electric pan na daw ang nagpapasaya sa kanya. Pero, magandang tanong, yung ba yung nagbibigay kasiyahan sa iyo?
Yung ba yung nagbibigay kasiyahan sa'yo? Yung may makuha ka, mabunot ka sa raffle, may magregalo sa iyo. Kasi aminin natin, yung mga regalo na yan, lilipas din yan. Yung kasayahan mo nang nabunot ka sa raffle, yung bigas na yan, mauubos din yan. Lalo na kung ang kasama mo sa bahay, no, half price kung kumain, half rice cooker ang takal. Ubus talaga yan. But what gives you joy? At sana, tulad sa ating unang pagbasa, ang nagbibigay kagalakan sa atin ay ang presensya ng Diyos. Kaya sabi ni Propeta Soponias, magalak ka kasi parating na yung Panginoon. Umawit ka ng malakas kasi parating na siya. Malapit na. Yung hinihintay mo, eto na. Siya ang pagmumulan ng iyong kagalakan. Yung ibang bagay, lilipas yan. Yung regalo mong damit, balang araw, hindi mo na masusuot yan. O kaya, kukupas yan, luluma yan. Pero ang kagalakan natin sa Diyos, no one can take that away from us. Yung kagalakan natin sa presensya ng Diyos. At kung si Jesus ang pinagmumula ng kagalakan natin, ang panahong ito ng Adbyento ay nagtuturo sa atin ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya paano natin tatanggapin ng may kagalakan ang Diyos sa buhay natin? Kaya sa ating ebanghelyo, ang tanong ng mga nagpapabinyag kay Juan na naghanda ng daraanan ng Panginoon, ang tanong nila, ano po ang gagawin namin? Pagkatapos nila magpabinyag, tinanong nila si Juan, ano na pong gagawin namin? Kaya, kasama din ng ating paghahanda, hindi lang po sana yung pisikal na paghahanda ang meron tayo. Siguro sa mga bahay ninyo, may mga Christmas decorations na. Maglalagay ka ng regalo na galing sa box, pabalutan mo para may mukhang may regalo ka sa Christmas tree mo. Yung simbahan natin, kita na rin natin, malapit na ang simbang gabi, may mga dekorasyon na. Mamayang gabi, magsisimula na tayo ng paglalakbay natin ng mga simbang gabi at misa de Gallo. Yun na ba yung paghahanda? Yun na ba yung masasabi mo, malapit na? Saan na yung paghahanda natin? Ay nakikita din sa pagbabago ng buhay natin. Tinatanong natin, ano na ang gagawin ko? Dahil si Jesus ang inaantay ko at nananabik ako sa pagdating ni Jesus, ano na ang gagawin ko? E di iwaksi ang mga dati nating gawain na hindi maganda. Siguro sa panahon ngayon, kung pwede nating dagdagan ito, tatanong din natin kay Juan. Itatanong mo kay Juan, ano hong gagawin ko? Ang isasagot niya siguro sa iyo, huwag ka naman chismis. Ang isasagot siguro sa iyo, huwag ka ng puro bisyo. Dasal-dasal din. Kung itatanong mo si Juan Bautista ngayon, siguro ang sasagot niya sa iyo, huwag ka namang husga. Unawain mo kapwa mo. Huwag ka namang magagalitin. Maging mahinahon ka na. Huwag ka nang mainipin. Maging mapagpasensya ka. And paalala sa atin ni Juan, kung inaantay natin na may kagalakan ng Panginoon,
ang buhay din sana natin ay nagbabago din. Ang ating pakikitungo sana sa kapwa natin ay nagbabago rin. Lumalago sa kabanalan, lumalago sa kagalakan. Lumalago tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Nawawalan ng puwang sa puso at isip natin ang katigasan ng ulo at puso. Natututong makinig, natututong sumunod. Yan po ang direksyon na naisabihin sa atin ni San Juan Bautista sa ating Ebanghelyo. Na sa kabila ng kagalakan, naroon lagi ang tanong, paano ako masusunod kay Jesus? Ano ang gagawin mo? How can you follow Jesus, the source of our joy? May kanya-kanya tayong nais baguhin sa buhay natin. At sana sa panahong ito ng Adbyento, yun ang unahin natin. Hilingin sa Poong Hesus Nazareno na sa Kanya ating pananabik sa Kanyang pagdating, sa ating paghihintay sa Kanya. Tulungan niya tayo na ang buhay natin ay baguhin niya at hubugin. Talikuran ng mga dating gawain na alam nating hindi mabuti at maganda at tumahak sa daan ng bagong buhay. Ano ang gagawin natin? Ito yung tanong na anong gagawin po namin? Ito ang tanong ng mga tao kay Juan Bautista. At ito din ang tanong natin. Ano pong gagawin namin para pagandaan si Jesus? Ano po ang gagawin namin para matanggap si Jesus ng may buong kagalakan? At ang turo ni Juan sa atin, pagbabago ng buhay natin. Yun yung best way natin to prepare for Christ. Yun yung best way natin para yung kagalakan ay maging buo at totoo. Dahil ang taong nagagalak, hindi lamang po ang puso ang nagbabago. Hindi lang tumataas ang emosyon, kundi ang tao na pupuno ng galak, gumagawa rin ng mabuti sa kapwa niya. At yun siguro ang baon natin sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Our joy may lead us to our conversion of life. Our joy may lead us to our renewal in our Christian faith. Pagbabago ng buhay, pamumuhay ng maayos, pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang pinakamagandang paghahanda natin para tanggapin si Jesus, ang ating kagalakan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkakatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan, at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawanggawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo nang may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galakan ng aming mga puso, tingin mo ng may awa ang aming abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Hesukristo, sapagkat sa piling niya maging ganap ang kagalakan ng aming puso, siyang nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Panginoon Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar at ipuso namit isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, mahihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang matampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat ng nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.